Si Janine Gutierrez ay umalis sa anino ng kanyang mga magulang at nagbukas tungkol sa bagong pag-ibig. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Umalis si Janine Gutierrez sa anino ng kanyang mga magulang at nakahanap ng bagong pag-ibig, isang taus-pusong panayam kay Karen Davila sa pinakabagong episode ng Karen Davila episode 85. Umupo ang multi-awarded actress na si Janine Gutierrez para sa isang tapat na pag-uusap tungkol sa pag-uukit ng sarili niyang landas sa showbiz, pag-alis sa anino ng kanyang sikat na magulang at paghahanap ng bagong spark ng pag-ibig sa kanyang buhay. Ang panayam ay nag-aalok ng bago at matalik na pagtingin sa isa't isa sa mga pinakamaliwanag na bituin ng kanyang henerasyon na nagpapakita ng lakas, kahinaan at pagnanasa sa likod ng kanyang tagumpay, paglaya at pagbuo ng sariling pamana. Ipinanganak si Gutierrez sa acting dynasty. Lumaki si Janine sa ilalim ng pagsisiyasat ng publiko bilang anak ni Monching Gutierrez at Lotto de Leon. Laging mataas ang expectations pero walang pagod na nagsikap si Janine para patunayan ang kanyang halaga bilang aktres. It's not easy carrying a legacy, pag-amin pa ni Janine, ngunit natutunan kong yakapin ito habang naghahanap din ng aking sariling pagkakakilanlan. Pinuri ni Karen Davila si Janine sa kanyang katapangan sa pagkuha ng mga hindi kinaugalian na tungkulin at pakikipagsalapalan sa independent films. Janine sa mga critical na kinikilalang proyekto tulad ng Babae, I've always believed in choose projects that challenge me, that make me grow, not just as an artist but as a person. Ito ay tungkol sa pagkuha ng mga panganib at pagkwento ng mahalaga, pag-ibig at bagong kabanata sa isang pambihirang sandali ng pagiging bukas. Nagkwento si Janine tungkol sa kanyang personal na buhay at nagpapatunay na nakahanap na siya ng bagong pag-ibig habang pinipigilan niyang pangalanan ang pangalan ng kanyang nagniningning ngunit ngiting kumikinang na kilos at salita kapag may nagtatanong sa kanya kung nakakaintindi at sumusuporta sa mga pangarap mo. It's a beautiful thing, Janine revealed. Bago pa lang pero masaya ako at sa tingin ko iyon ang pinakamahalagang bagay. Si Karen na palaging insightful na tagapagpanayam ay nag-uusisa patungkol sa hinahanap Janine sa isang kapareha. Simple pero malalim ang sagot ni Janine. Kabaitan at paggalang isang taong nagpapahalaga sa akin gaya ng pagpapahalaga ko sa kanila tulad ng ginawa ni Iko. Paghahanap ng lakas sa kalayaan na antigin sa usapan ng pagiging independent ni Janine. Noon pa man ay gusto kong maging self-reliant. Sabi niya, nakapagpalakas ng loob ng malaman na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, maging ito man sa aking karera o personal na buhay. Nakatingin sa unahan pagkatapos ng panayam, ibinahagi ni Janine ang kanyang pananabik para sa mga paparating na proyekto na nagpapahiwatig ng mga bagong pelikula at pakikipagtulungan na muling nagtulak sa kanyang mga hangganan. Patuloy akong naghahanap ng mga paraan upang umunlad, sabi niya. Marami pa akong gustong gawin at nagpapasalamat ako sa mga pagkakataong dumarating sa akin. Karen Davila ended the episode with hyper saying, hindi lang bida si Janine, siya isang artista na may layunin, isang babaeng may pangitain. Ang paglalakbay ni Janine, ang kwento ni Janine Gutierrez ay isa sa mga katapangan, paglago at muling pag-imbento mula sa pag-alis ng aninong kanyang mga magulang. At sa kabilang banda naman, nananahimik na issue ni Daniel Padilla, binalikan dahil kay Anthony Ginis. Kasalukuyang pinag-uusapan at naging viral sa social media ang mga pahayag ng netizens hinggil sa mga male celebrity na mahilig sa mga aso. Ayon sa kanila, ang mga lalaking ito ay maituturing daw na walking red flag pagdating sa usapin ng relasyon na tila may aspeto na kailangang pagtuunan ng pansin. Kasama sa mga nasasangkot sa isyong ito ang kapamilya aktor na si Anthony Ginis. Kamakilan lang, lumabas ang ilang screenshots ng pag-uusap umano nila ng dating kasintahan niya si Jam Villanueva, kung saan ipinakita umano ng mga mensahe na may kaugnayan sa cheating sa kanilang relasyon. Ang isyong ito ay naging dahilan ng paghiwalay ni na Anthony na nagdulot ng mga usap-usapan sa social media. Kasunod ng mga kontrobersya, ito'y pumasok naman sa usapan si Anthony sa kanyang pagiging mahilig sa mga aso na naging kaugnayan ng isang patuloy na kontrobersya sa buhay ng ibang kapamilya star. Ang pagkahilig sa mga aso ng mga kilalang personalidad tulad ni na Anthony Ginis at Daniel Padilla ay agad napansin ng mga netizens at iniugnay sa mga isyong may kinalaman sa relasyon at
loyalty dahil sa mga lumabas na screenshot. Nagsimula na namang pag-usapan ang aktor na si Anthony Jennings. Sa isang pagkakataon ang mga larawan ni Anthony kasama ang kanyang mga laga, particular na ang mga aso, ay muling binigyang pansin ng mga netizens dahil sa pahayag na may kaugnayan sa cheating. Agad iniugnay ang larawan ni Anthony sa dating kasamahan niyang si Jan Villanueva kung saan may aso silang kasama. Nagbunsod ito ng espekulasyon hinggil sa kanilang relasyon at mga aksyon ng aktor. Samantala, hindi rin nakaligtas si Daniel Padilla sa mga usapan na may kinalaman sa mga aso noon ngang kasagsagan ng kanilang seryeng Too Good to be True. Kasama si Catherine Bernardo sa isang tanong sa media conference ang nagtulak kay Daniel Padilla na magsalita tungkol sa loyalty. Nang tanungin siya kung sino ang pinaka-loyal sa kanyang buhay, hindi siya nag-atubiling sagutin na ito ay kanyang alaga na si Summer, isang aso. Alam mo sinong pinakaloyal? Yung aso ko, si Summer, ani pa Daniel. Ang pahayag ni Daniel ay agad na kinonsepto ng mga Katniel fans na nagdulot ng mga haka-haka na may problema sa relasyon ng magkasintahan na noong mga panahong iyon ay tila hindi maiiwasang magkaroon ng mga intriga. Ang sagot ni Daniel ay nagpataas ng atensyon at naging sanhi ng marami pang katanungan ukol sa kanilang relasyon kay Catherine, pati na rin sa kung paano ito nakakaapekto sa kanilang personal na buhay. Ang mga pahayag na ito at ang pagiging bukas ng mga aktor sa kanilang pagmamahal at pagkahilig sa mga aso ay nagbigay daan sa mga netizens upang magsagawa ng kanilang mga personal opinion at reaksyon, habang ang iba ay nagsasabi na wala itong epekto sa kanilang relasyon at ang pagkahilig sa mga aso ay hindi dapat gawing batayan sa isang relasyon. May ilan namang nag-uugnay dito at naging sanhi ng mga espekulasyon. Sa huli, ang mga ganitong kontrobersya ay naging pagkakataon para magbigay ng opinion ang mga tao sa kung paano nila nakikita ang mga relasyon ng mga sikat na personalidad. Hindi rin maiiwasan na may mga bagay na kailangang pagtuunan ng pansin tulad ng mga pagkilos at salita ng mga celebrity na maaaring ang magdulot ng iba't ibang interpretasyon sa kanilang mga fans at sa publiko. At habang sa kabilang balita naman, ayon sa Maris Anthony issue, we're all human beings, just let them be. It's a private thing between two people, just let them be. Yan ang naging reaksyon ng batikang aktor na si Ian Veneracion matapos siyang ma-interview ng entertainment reporters na si MJ Marfori patungkol sa kontrobersya niya sa pagitan ni Maris Raquel, Anthony Jennings at Jan Villanueva. Ayon kay Ian, lahat tayo ay tao lamang, regardless kung gaano kasakit. With the fame comes the possibility of shame. I mean the two shades of the same thing, and it's just part of it. Sinya pa. Patuloy ng aktor, regardless of how viral or whatever the celebrity status is, we are all human beings. Kami-kami lang naman ang nagsusupport from each other, even emotionally. Tila pinahayag pa niya na lilipas din ang issue na kinakaharap ni Maris at Anthony. Just chill. Ikaw ba naaalala mo kung sinong nag-viral 3 weeks ago? Tsaka it's just part of it. Sambit niya pa sa paniyam aniya pa